inyong lahat. Morning! Tanong ko po, may solo parent po ba dyan? Marami! Isa lang po ako ron. May mga OFW po ba dyan? Dati rin po akong OFW. Napakarami pong kwento ng buhay ko. Pero bago po ako magpakilala sa inyo, pwede po ba akong makiusap na iupo muna natin ang ating mga ulo para sa mga kanya-kanya o sarili-sarili pong panalangin. Salamat po sa inyong lahat. Nagpapakilala po, Emerlita Constantino, solo parent from Santa Maria, Bulacan. Dati po akong OFW, nagsikap, sali na po bago ko po narating ang lahat, nag-DH po ako. Napakarami ko pong dinaanang panghahamak. Inampi, sa madaling salita, wala po akong asawa, may 3 po akong anak, tinaguyod ko pong lahat, nagsikap, pinalaki, pinag-aral, pinag-college dahil po sa tulong ng ating produkto. Wow! Diba, napakaganda. Sabi nga po sa inyo, isa po akong inspirasyon ng maraming mahihirap. Dahil talagang hindi po ko tumigil mangarap. Tiniis ko po lahat ang mga pang-aapi, pananakit, pati na po ang pananakit pagdating sa pag-ibig. May hugot, ano po? Pero hindi po ako naghahanap. Okay na po ako sa buhay ko. Sa totoo lang po, napakarami ko na pong narating. Napag-college ko po yung 3 anak ko. Yung pong bunso ko sa Senate po, nag-OJT. Bilang isang terapista nga pala po, na 5 years old pa lang po kasi naghihilot na ako po. Kaya nagpapakilala nga pala po muli ang eksperyensyadang terapista. Yan po, meron po akong FB Reels, Emerlita. Meron din po akong YouTube channel, Lilet Constantino 5977. At Lilet Constantino, nakalimutan ko po yung isang number. Pero ang mahalaga po, pakisubaybayan niyo po dahil yun po ay inaalay ko po sa lahat ng mahihirap. Dahil aanin ko ba naman po ang yaman? Hindi ko naman po madadala sa langit yan. At hindi rin naman po ako mahilig sa material na bagay. Sapat na po sa akin yung napapakain ko po yung aking mga anak at mga apo ng 3 beses sa isang araw. Yung hindi po kami nagugutom. Pero sadyang mahal po kami ng Diyos dahil higit pa po doon ang binibigay sa amin. Nakakabili na po kami ng masasarap na pagkain. Hindi po ba? Napakasarap, napakarami pong blessing na dumarating. Yun nga po, sa ngayon po, sobrang busy po ako, no? Therapist po ako sa kung saan-saan po sa ngayon ng ating gobyerno. Agaya po sa Malacanang, sa Senate, at sa kung saan-saan pa po. At meron na rin pala po akong clinic. Kaya, naglakas loob na po akong magpakilala sa inyo. Siguro po yung iba po sa inyo, kilala na po ako, no? Ay di, usapang solo parent po tayo. Alam niyo naman po, hindi po ganun kadali. Nang mag-member po ako dito sa Global, napakarami ko pong mga pinagdaanang hirap bilang isang solo parent. Naging labandera po ako, planchadora, tindera, at naging mananahi. Doon po sa pananahi ko at paglalabandera, iniipon ko po ang aking kinikita. Nakabili po ako ng makinang juki. At sa kasarapan po, dahil sa awa po sa akin ng mga taong binibentahan ko po ng mga palpak na tahi ko, may nag-usap pong magturo sa akin magtabas. Kaya natuto rin po akong manahin ng bedsheet, kurtina, punda, at mga damit. Lahat po ng yan, habang naglalabandera po ako, ay ginamit ko pong inspirasyon. Nang makabili po ako ng makina, ang gabi po ay ginawa kong araw. Kaya nga po sabi ko sa inyo, dapat po sa business ay always good morning. Magandang umaga, di po ba? Lalo na po bilang isang solo parent ka, ang totoo po ay walang gabi.
Dahil ang gabi po ay ginagawang araw. Tama po ba mga solo parent? Di po ba ganun po katindi, no? Di yun na nga po. Nanahi po ako. May 3 po akong anak na pinag-aaral sa high school. Ilang beses po silang nahinto sa pag-aaral. Pero laki pasasalamat ko po sa kanila dahil yung pong pagmamahal nila sa akin ay talaga naman pong napakalaki dahil pinagtiisan po nila yung kaya ko pong ipagkaloob na buhay sa kanila na ang kakainin lamang po namin ay isang balot ng Skyflakes. 3 po sila, di 4 po kami dahil 4 po yung laman na Skyflakes, di po ba? Tigil-tigisa po sila. At yung pong party ko ay hinihintay ko po kung sino pa yung hihingi. Para wala pong usap, pinaparty ko na rin po sa kanilang 3 yon. At ang totoo po, wala po kaming tubig na maiinom dahil wala po kaming pera. Hindi sapat. Ang pera po namin ay para lamang sa aming kakainin. Ganyan po kami nagsimulang mag-iina. Nanghihingi po sila ng tubig sa kapitbahay para po may mainom. Hanggang sa dumating na po ang punto na pinaramdam na po ng Diyos sa akin ang pagmamahal ng aking mga kaibigan at mga kapamilya. Minahal po ako ng aking mga kaibigan, mag-ipon ng aking mga kapatid. Sinuportahan po nila ako, pinakain po nila kaming mag-iina. Pero bilang isang solo parent, hindi po ako nasisiyahan doon. Muli po akong nangarap. Nagpasya po akong mag-abroad. Gayong hindi ko po pinangarap na iwan ang aking mga anak dahil gusto ko po silang makitang lumaki. Dahil wala po akong pinangarap sa buhay ko, kundi ang maging isang mabuting ina at isang mabuting asawa. Ganun pa man po, hindi po ako pinalad sa aking asawa. Pero, nandiyan pa rin po ang aking mga mabubuting anak. Eh na nga po, nakatapos na po sila. Pag-usapan naman po natin yung tungkol sa buhay OFW, no? Napakarami ko pong pinagdaanan. Maniniwala po ba kayo na ito po kasimple kong babae maging isang leader? Leader ng katapangan? Dahil po ako ay isang takas na OFW. Na ko ang kasalanan ng mga mahal na kaibigan. Pero dahil nga po mahal ako ng Diyos, hindi po natutulog ang Diyos. Hinigising niya po ang aking puso't isipan. Tiniis ko po ang lahat. Bago po ako nakapunta sa abroad, naranasan ko po na mag-apply sa isang agency, mag-stay sa agency. Natutulog ka sa isang upuan na mahaba. Bubuhusan ka ng tubig at itutulak pababa. Di po ba napakasakit tanggapin bilang isang mamamayan na nagsisikap na makarating sa abroad para sa 3 anak, buhayin at bigyan ng magandang bukas. Tiniis ko po yun. Hindi ba puro nagtatapos ang lahat? Nang makarating naman po ako sa abroad, ay na naman po, panibago na naman po paghihirap. Napakarami pong mga dinanas ko. Nang tumakas po ako, dahil po ang mga kasamahan ko po kasi sa loob ng bahay ay tumakas. Natira po ako sa loob. Ngayon po, ang nagpatakas po sa akin ay mga amo ko na rin dahil nga po marami po siyang anak. Ganun po ako kaswerte. Hindi ko po sinisisi ang aking mga amo dahil napakababait po nila. Ang may pagkakasala po ay ang kabaitan po nila na sinamantala ng mga mapagsamantala. Yun po ang aking masasabi. Hindi po ako naninira pero totoo pong nangyari sa aking buhay. Di ganun na nga po, tiniis ko pong muli. Hinayaan po ako ng amo kong makatakas. Pagdating ko po sa embassy or sa OWA, nandiyan na naman po ang problema. Dahil nga po napakabait ko po dating tao. Talaga pong tinatapak-tapakan, tinatawan-tawanan. Kasi iba po akong magmahal. Isa po akong sunod-sunuran. Kahit ang lahat po ng pera kong kikitain ay kaya ko pong ipagkaloob sa aking pamilya para lang po mapasaya ko sila. Pero mali pala po yun. Napakarami ko pong natutunan sa buhay. Naging matapang po talaga ako. Kaya nung nasa abroad po ako, nakikita ko po yung mga nangyayari sa buhay ko. Nandiyan pong natutulog ka, bubuhusan ka ng tubig para gumising ka. Di po babangon ako. Di, sige po, okay lang.
nandiyan po para po makatulog ka ulit, yayayain ka po ng magsugal. Di po ba? Ayoko na po pag-usapan yung tungkol sa sugal kasi bad po yun, ano? Pero naging pamantayan ko po sa buhay ko ang maging isang sugarol. Dahil nakita ko po na kung isa kang marunong magsugal, ay kaya mong mabuhay ng may tapang. Makikita mo po sa sarili mo kung paano kang matalo at manalo. Kung ikaw ay magpapatalo o natalo sa pera man o sa hirap ng buhay, makikita mo po ang pagkatao mo kung paano mo po kakayanin ang iyong pagkatalo. Di po ba? Pero nang nanalo naman po ako sa mga labanan, nakita ko po hindi po pansarili ang aking nagugustuhan. Isineshare ko po sa aking kapwa. Heto na nga po, natapos na po tayo sa aking pagka-solo parent at sa aking pong pagka-OFW. Ang naging tanong ko po ngayon sa Diyos, bakit pa po ako patuloy na nabubuhay sa mundo? Ano po ba ang purpose ko? May purpose po ba ako? Bakit ayaw niyo po akong kunin? Diyos ko, hirap na po ako. Yan po ang madalas kong dasal sa Kanya. Kasi hindi po ako nagdadasal ng pansarili ko. Nagdadasal po ako para sa kapwa ko, para sa mga mahal ko, at para po sa mga anak ko. Yan po yung mga ginagawa ko. Alam niyo po ba kung paano po ako inahon ng ating produkto? Hindi po ganun kadali. Nagtiis po ako na mag-therapy na ang bayad ay pa 20-20 lang. 100, 200, at hanggang po inabot na po ako ng 500. Dumating po sa punto na tinatanong lang po ako ng mga tao kung ano daw po ba yung mga makakagaling. Nag-a-advise lang po ako lagi ng pandan at ng luya. Yun lang po kasi yung alam ko na nakagagaling sa aming mag-iina. Pag po may sakit kami, hilot-hilotan lang po kami. May dumating po ngayon na isang kaibigan, kasi nagtiyanggi po ako eh. Wala pong titil ang hirap at pagod ko. Yun nga po, sabi sa dire-diretso lang po trabaho. Ang tulog ko po ay igip lang. Napakahalaga po ng bawat oras at bawat sentimo sa aking buhay, sa aking nakaraan. Wala po akong kapwa-tao. Dahil po ang mahalaga sa akin ay mabigyan ko po ng magandang bukas ang aking mga anak. Pero tingnan niyo po kung paano po akong umangat. Sa ngayon po, masasabi ko pong hindi pa po ako mayaman, pero napakayaman ko po sa puso at sa kapwa-tao. Di po ba? Alam niyo po ba na dahil po sa aking pagte-therapy, nagkaroon po ako ng instructor, mentor, advisor sa Lubbock, Texas, USA na si Sir Giovanni Garcia. Siya po ang aking mentor at advisor sa ngayon sa field of massage. At dahil po sa kanya, nakilala ko po ang mga negosyante na kung alam niyo po ba yung Chamber of Commerce na tinatawag. Yan po, nakilala ko po yung founder at president po nila. Saka po, sa marami pong delegates, mga chairman. Sila naman po ngayon ang nagiging advisor ko sa aking pagnenegosyo. Magmula po nang ma-meet ko ang mga delegado ng Chamber of Commerce, naramdaman ko pong nagbago ang aking pagkatao. Naging smarty po ako, hindi niyo po ba napapansin? Kung makikita niyo po ako ng dati, gusgusin po ako. Pero dahil nga po sa aking trabaho na punta sa Malacanang, punta sa Senate, nabago ko na po yung aking sarili, nabago ko na rin po yung aking pananalita at pananamit. Ngayon po, kaya po ako nandito sa inyong harapan. Alam ko pong marami pong makakapanood nito. Dahil po, nangako po ako sa sarili ko na gusto ko pong maging inspirasyon ng lahat ng mahihirap. Dahil po ako ay dumanas na tinulungan ng mga labandera, basurero, at ng lahat po ng klaseng mahihirap. Di po ba? Kakaibang pagkatao. Naranasan ko pong lahat yan. Magmula po nga sa mahihirap, sa solo parent, tumutulong na po ako. Marunong po akong mag-organize, mag-conduct ng sarili ko pong medical mission. Nag-i-invite po ako ng mga doktor pagka po may budget lang naman ako, no? At nag-outreach program nga po ako.
Yun po yung nakita ko sa sarili ko na pagbabalik pa sa salamat sa mga pangaaping nangyari po sa aking buhay. Ang lahat po ng mga taong nang api sa akin ay akin pong minahal. Yun po yung totoo. Ginawa ko po silang inspirasyon sa buhay ko. At sinabi ko po sa sarili ko na akong pinagtatawanan nyo, akong hinahamak nyo, pagdating ng araw ay hahangaan nyo ko. Dahil tatayo ako sa stage na hindi nagmamalaki, kundi gagawing inspirasyon ng maraming mahihirap, solo parent at mga OFW. Tama po ba? Di po ba napakaganda? Ngayon po, pag-usapan po natin ang ating produkto, no? Alam niyo po ba kung paano ko pong narating ang pagiging isang gold executive? Napakasimple lang po, solo lang po ako. Alam niyo po bang binibigyan ko po ng pag-asa ang lahat ng mga may sakit na tao na aking nahahawakan? Bilang pong isang therapist, nag-aral po ako ng massage, Swedish, Shiatsu, basic acupuncture, at kinilala po bilang isang acupressure therapist. At noon nga po, nag-training po ako sa Malacanang, napaswerte po, nabigyan po ng title na acupressure therapy, nerve stimulation. Pero nahiya po ako sa sarili ko dahil syempre po, alam ko pong walang ganong school at alam ko rin pong walang ganong title o mga certificate. Kaya ang ginawa ko po, inaral ko pong mag-isa. Muli po akong nangarap. Bumibili po ako ng mga sarili kong libro, notebook, crayola, lapis at ballpen. Sa sarili ko pong kita, kahit wala po kaming makain, pinapaliwanag ko po sa mga anak ko na mas mahalaga ang edukasyon. Dahil iyon po ang magiging susi namin sa tagumpay. Magtatagumpay tayo at aahon sa hirap. Kaya ito na nga po, dumadanas na po kami ng sarap. Di po ba napakasarap? Yun na nga po. Alam niyo po ba na isa po sa sarili kong pag-aaral, inaral ko po yung cranial nerve. Meron na po ba kayong idea kung ano yung cranial nerve? Yan po ay yung ating skull. Meron po tayong 12 pairs dyan na tinatawag pong cranial nerve. Inintindi ko pong mabuti ang lahat po ng tungkol sa nerve. Maaring hindi ko pa po siya lubusang nauunawaan dahil hindi naman po ako doktor. Pero gusto ko lang po siyang maintindihan para po maiparating ko po sa aking mga kliyente na gagaling po kayo. Nagbibigay pag-asa po ko sa mga lahat na mga may sakit, lalo na po sa mga nai-stroke na kliyente ko. Nakikita ko po kung paano po silang gumagaling. Alam niyo po ba, minsan po, meron po akong kliyente na ooperahan daw po. Hinihingan po ng kalahating milyon para po sa blood clot. Ngayon po, ini-repair po ako ng kanyang kapatid. At yun nga po, pinuntahan ko. Hiningan ko po ng findings para po malaman ko po kung paano ko pong gagamutin ang blood clot sa ulo, di po ba? Sipin niyo po, blood clot yan, hindi po yan ganun kadali. Sa kapapanood ko po ng YouTube, ginagaya ko po kung ano po yung dinadaanan ng machine. Pag po blood clot lang, kaya pa pala pong durugin sa pamamagitan po ng ating produkto. Di po ba napakaganda? Yan na po, isipin niyo po, nakapagpagaling po ako ng may blood clot. At isa na nga din po ako, may blood clot po ako dito. Oh. Ito po kasi, nahulog po ako sa LRT2, sa Doroteo Jose, sa Kasipagan. Dahil nga po yung gabi, ginagawa ko pong araw, nahulog po ako. Tapos po, sa pagsampak ko rin po sa bus, natamaan po ng automatic na payong, muntik na po ako nahulog sa bus. Yung pangatlo po, nasipa po na aking kliyente. Kaya po talagang sobrang swerte. Tapos nga po, nung nagpa-acupuncture po ako, kailangan daw po mga 15 to 30 minutes na nakatusok po. Kaso po, mahaba na po yung taong pila sa akin dahil medical mission po. Pinahugot ko po, wala pa pong 5 minutes. Alam niyo po bang umalsa yung dugo? Hindi po siya pumutok. Kaya ang nangyari po, blood clot. Kaya sa ngayon nga po, wala pong makapagsasabi ng buhay. Hindi ko po masabi na baka po sa paglabas ko, pwede pong mawala ako dahil nga po blood clot yan, rider po yan. Pero ang kagandahan po,
alam ko nga po kung paano i-therapy. Kaya nakikita ko po at nararamdaman ko po sa aking sarili na marami pa po akong matutulungan. Hindi lamang po maging inspirasyon ng mga tao, kundi papagaling po ang kanilang mga sakit at karamdaman sa pamamagitan din po at suporta ng ating produkto. Tama po ba? Di po ba napakagaling? Sa mga gusto pong makasubok ng aking therapy, hindi ko po ipagdadamot sa inyo. Alam niyo po, sa totoo lang, napaka-busy ko pong tao. Napakarami pong maharap sa akin, hindi po ako mahagilap. Ngayon po ay may schedule po sana ako, pero kinansel ko po para po sa invitasyon ni Apple sa akin na makapag-share nga po sa inyo. Kaya, ngayon pong araw na to, ipinagkakaloob ko po ang araw ko sa inyo. Kung anong oras man po tayo matatapos, sana po, matapos ko rin po kayong lahat na matingnan, ma-check up. Kung ano po ang inyong sakit at karamdaman. Di po ba? Tama po ba? Masaya po ba kayo? Yan. Maraming salamat po. Muli po, ako po si Lilet Constantino, Emerlita Constantino po. Palagi po nating tatandaan kung sakali po kayong makaramdam ng kagalingan sa inyong mga sakit at karamdaman, huwag niyo pong kakalimutan. Diyos po ang nagpapagaling, kaya dapat pasalamatan po natin. Bye po. Salamat po. Diyan lang po ako sa likod. Welcome po ang mga may gusto. Salamat po, Apkel. Salamat po. Sir Aldrin, Sir Jerome, salamat po. Sir Jerome, salamat. Milyong palakpak para kay Coach Emerlita Constantino. Thank you po. Yan, mamaya. Mamaya po. Yan, so grabe, no? Di lang